need a husband, not a lover. I need your face, not your heart. And most importantly, I need you to follow my every command. Si Mirabela Sanchez ay ang definisyon ng woman who has it all. Ganda, talino, at ang korona ng Sanchez Global Logistics. Ngunit sa likod ng mga mamahaling designer suits at matatalim na boardroom meetings, may isang malaking problemang nakabaon sa kanya. Ang hereditary clause ng kanyang lolo. Kung hindi siya makakapag-asawa bago ang kanyang ika-27 na kaarawan, mapupunta ang buong kumpanya sa kanyang sakim at mapang-aping amain. Isang gabi sa gitna ng desperasyon at ilang baso ng Chardonnay, nakita niya ang solusyon. Isang waiter na may mukhang pang Hollywood. Katawang tila hinulma ng sining at mga matang tila may tinatagong panganib. Si Eros, isang hamak na taga-sidbi ng alak. Inalok niya ito ng kasunduang hindi matatanggihan ng sinumang naghihikahos. 500,000 pesos para sa isang buwang pagpapanggap. Ang plano, gawin itong perfect trophy husband. Tuturuan niya itong kumain ng tama, magsuot ng tuxedo at magsalita sa harap ng alta sosyedad. Pero habang tumatagal, unti-unti napapansin ni Mirabela ang mga bagay na hindi tugma. Bakit tila masanay si Eros na uminom ng 1945 Romani Conti kaysa sa tubig? Bakit hindi ito nanginginig sa harap ng mga pinakamakapangyarihang politiko? At bakit tuwing tinitingnan siya nito, tila hindi siya ang amo kung hindi siya ang pagmamayari nito? Ang hindi alam ni Mirabela, si Eros ay hindi isang waiter. Siya si Eros Dominguez, ang mailap at malupit na titan of Wall Street at CEO ng Dominguez Holdings, ang kumpanyang lihim ng bumibili sa mga shares ng Sanchez Global para sa isang hostile takeover. Nasa loob siya ng restaurant para sa isang social experiment nang lapitan siya ni Mirabela. Ngayong pasok na siya sa buhay ng babae. May pagkakataon na siyang wasakin ng kumpanya nito mula sa loob, pero sa larong ito ng pera at kapangyarihan. Sinong unang bibigay? Ang babaeng nagbabayad para sa pag-ibig o ang bilyonaryong nagpapanggap para sa paninira? In this contract, love is the only currency we can't afford to lose. Ang The Golden Tray ay hindi lamang basta restaurant. Ito ang palaruan ng mga elite sa bansa. Ang bawat chandelier na nakasabit sa kisame ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. At ang bawat binalat kayong ngiti ng mga bisita ay may kalakip na agenda. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Mirabela Sanchez, ang babaeng tila may hawak ng mundo. Ngunit sa katotohanan ay unti-unti nang gumuhang tinatapakan. Mariin niyang pinitik ang dulo ng kanyang kuko sa kristal na baso ng Chardonnay. Ang tunog noon ay tila orasan na nagbibilang ng kanyang nalalabing oras bilang CEO ng Sanchez Global Logistics. Isang linggo, bulong niya sa sarili. Isang linggo na lang, Mirabela, at kukunin na matandang yun ang lahat sa iyo. Ang kanyang amain, si Roldan, ay parang lintana naghihintay na sumapit ang kanyang ika-27 na kaarawan. Ayon sa hereditary clause ng testamento ng kanyang lolo, ang pamumuno sa kumpanya ay mananatili lamang sa kanya kung siya ay may matatag na katuwang sa buhay. Isang asawa, kung hindi ang kontrol ililipat sa kanyang amain na walang ibang ginawa kung hindi ubusin ang pondo ng pamilya sa sugal at bisyo. Ma'am, baka gusto niyo pang dagdagan ng inyong main course. Our Wagyu steak is the best seller tonight. Ang boses na yun ay baritono, malalim, at may kakaibang timbre na tila humahaplo sa pandinig ni Mirabela. Napatingala siya. Doon niya unang nasilayan ang lalaking nagangalang Eros, base sa gintong name tag na nakakabit sa itim nitong vest. Hindi to ordinaryong waiter. Ang kanyang tindig ay hindi baluktot sa paglilingkod. Sa halip diretso ang kanyang likod at ang kanyang mga balikat ay malapad. Umuhulog sa kanyang noo, pero ang kapansin-pansin niyang kanyang mga mata. Malamig, mapanuri, at tila nakikitang bawat lihim na itinatago ni Mirabela. Isang ideyang biglang sumabog sa isipan ni Mirabela. Isang ideyang baliw, mapanganib, pero ito na lang ang tanging paraan. Maupo ka, utos ni Mirabela. Bahagyang tinaas ni Eros ang kanyang kilay. Ma'am, on duty po ako. Bawal kaming makisalo sa mga customer. I am not asking you to dine with me.
I'm giving you an interview. Matigas na sabi ni Mirabella habang nilalabas ang kanyang checkbook mula sa kanyang Hermes Birkin. Magkano kinikita mo dito sa isang taon? 1,000,000? 2? Ngumiti ng tipid sa Eros. Isang ngiti na tila may lihim na ibig sabihin. Sapat lang po para mabuhay ng marangal, ma'am. Well, I can make you live more than just marangal. I can make you live like a king for a month. Mabilis na sabi ni Mirabella. Nilapit niya ang kanyang mukha sa lalaki. Sapat na para maamoy niyang bango nito. Isang amoy na hindi amoy kusina, kundi amoy ng mamahaling sandalwood at tabako. I need a husband. For hire. Isang buwan lang. Magpapanggap ka sa harap ng pamilya ko at ng board of directors. Kapalit noon, babayaran kita ng 5,000,000 piso. Natigilan si Eros, hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa desperasyon sa mga mata ng magandang babae na sa harap niya. Marami na siyang nakilalang babae, pero si Mirabella ay kakaiba. Matapang pero tila konti na lang ay bibigay na. 5,000,000 para sa isang buwan? Ulit ni Eros. Masyadong malaki yan para sa isang waiter, Ma'am Sanchez. Naliit ang mga mata ni Mirabella. Paano mo nalaman ang apelido ko? Wala akong sinasabi. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Eros bago siya bumalik sa pagiging kalmado. Sikat kayo sa business news, ma'am. Sino bang hindi makakakilala sa Iron Lady ng logistics? Huminga ng malalim si Mirabella. Good. If you know who I am, then you know I don't play games. Payag ka ba? Tinitigan siya ni Eros ng matagal. Sa loob ng utak ni Eros, nagtatalong kanyang katuwiran. Siya si Eros Dominguez, ang CEO ng Dominguez Holdings na lihim na nagpapanggap na waiter para pag-aralan ang galaw ng restaurant na balak niyang bilhin. Ang babaeng nasa harap niya ay ang mismong target ng kanyang susunod na hostile takeover. What a delicious twist of fate, sa isip ni Eros. Kung papayag siya, magkakaroon siya ng access sa loob mismo ng Sanchez Global. Malalaman niyang lahat ng butas ng kumpanya habang kasama ang magandang CEO na ito. I have conditions, ma'am, sabi ni Eros sa seryosong tono. Anong kondisyon? Pera? Madali ko madodoble yan, sagot ni Mirabella. Hindi pera, tugon ni Eros habang dahan-dahang lumalapit sa tenga ni Mirabella. Sa oras na pirmahan natin ang kontrata, ikaw ang amo sa harap ng ibang tao. Pero kapag tayo na lang dalawa, kailangan pantay tayo. No orders, no bossing me around, and most of all, you will never ask about my past. Kinilabutan si Mirabella sa init ng hininga nito, pero wala na siyang ibang mapagpipilian. Deal, pumunta ka sa address na to bukas ng 8:00 ng umaga. At, Eros? Yes, ma'am. Magsuot ka ng maayos. I'll turn you into the man every woman envies and every man fears. Pagkaalis ni Mirabella, tumayo ng tuwid si Eros. Inalis niya ang kanyang apron at tinapon to sa bakanting upuan. Nilabas niya ang kanyang phone at tinawagan ng kanyang sekretary. Sir, may problema po ba sa restaurant? Tanong ng sekretary. None. Sa katunayan, nahanap ko ng shortcut para makuha ang Sanchez Global. Sabi ni Eros habang nakatingin sa papalayong sasakyan ni Mirabella. Prepare my legal team. I'm signing a contract but not a business one. It's a marriage contract. Matalim ang sikat ng buwan sa labas at tila nagbabadya ng isang bagyo. At sa gabing iyon, nagsimulang laro kung saan ang premyo ay hindi lang kumpanya, kundi ang mga pusong pilit nilang tinatago sa likod ng salapi at kapangyarihan. Eksaktong 8:00 ng umaga. Hindi sanay si Mirabella na may naghihintay sa kanya. Pero pagkabukas niya ng pintuan ng kanyang penthouse sa The Icon Tower, doon na nakatayo si Eros. Wala na itong suot na mumurahing vest ng waiter. Nakasuot to ng simpleng puting t-shirt at maong, pero ang paraan ng pagdadala nito sa damit ay tila pang modelo sa Paris. Ang mas nakakagulat, hindi ito mukhang pagod o kabadong aplikante. Nakasandal ito sa pader habang may hawak na kape mula sa isang artisan cafe ng isang tasa ay nagkakahalaga ng 500 piso. You're late by 2 minutes, Ma'am Sanchez, bungad ni Eros. Boses sa tila siyang may-ari ng building. I don't pay you to check my watch, Eros, matigas sa sagot ni Mirabella. Bagamat sa loob-loob niya ay humanghanga siya sa disiplina nito.
Pasok. Pagpasok sa loob, bumungad ang minimalist at ultramodernong disenyo ng penthouse. Halos lahat ng gamit ay gawa sa marmol, salamin at ginto. Pinatong ni Mirabel ang isang makapal na folder sa center table. Yan ang profile mo. Mula ngayon, hindi ka na si Eros na waiter. Ikaw na si Eros Valerio, isang venture capitalist na nakilala ko sa London nung huling business trip ko. We had a whirlwind romance. And we got married in secret. Get every detail into your head. If you miss one detail, the deal is off. Lumapit si Eros sa mesa pero hindi niya binuksan ng folder. Sa halip nilibot niyang paningin sa paligid. Kuminto siya sa harap ng isang painting, isang original na Amorsolo. Nice choice. Pero mas bagay isang Bernardo sa lightning na to. Casual na komento ni Eros. Napatigil si Mirabela sa pag-aayos ng kanyang buhok. How do you even know about Bernardo? Isang waiter lang ang kausap ko kagabi, hindi ba? Ngumiti si Eros. Ang uri ng ngiting nakapangihinan ng tuhod. Nagbabasa-basa lang, ma'am. Sabi mo kailangan ko maging presentable. Part yun ng research ko kagabi. Good. Dahil ngayong araw, kailangan nating burahin ang bakas ng pagiging waiter mo. Nilabas ni Mirabel ang isang itim na credit card, ang Centurion card. Gagamitin mo yan. Bibili tayo ng mga suits na babagay sa isang Valerio. Custom tailored, Italian leather shoes at kailangan mong matutunan kung paano humawak ng tinidor na may 3 ngipin. Kung paano tumingin sa mata ng isang bilyonaryo nang hindi kumukura. Biglang humakbang si Eros papalapit sa kanya. Masyadong malapit. Amoy na amoy ni Mirabela ang mint at ang natural na bango ng lalaki. Hinawakan ni Eros ang baba ni Mirabela at dahan-dahang tinaas ito para magtamang kanilang mga mata. You're trying to teach a wolf how to howl, Mirabela. Mahinang bulong ni Eros. I don't need the crash course on how to be powerful. I think you're the one who needs to learn how to act like a woman in love. What? Nautal na tanong ni Mirabela. Ang puso niya nagsisimulang tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tensyong namumuo sa pagitan nila. Tingnan mo sarili mo sa salamin, utos ni Eros, habang hindi binibitawan ng kanyang baba. You look like you're about to execute me, not marry me. Sa tingin mo ba maniniwalang amain mo na mahal mo ko kung ang tingin mo sa akin ay parang dumi sa kuko? Hinawakan ni Eros ang bewang ni Mirabela at hinila ito papalapit. Napasinghap si Mirabela. Ang init ng palad na lalaki tumatagos sa kanyang silk robe. Let go of me, babala ni Mirabela pero walang bagsik ang kanyang boses. Not until you show me a look that isn't cold. Hamon ni Eros. Isipin mo na ako ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Isipin mo na ako ang lalaking sasagip sa kumpanya mo. Show me softness. Sa loob ng ilang segundo na walang Iron Lady, napakong tingin ni Mirabela sa labi ni Eros. May kung anong magnetismo ang lalaki ito na hindi niya maipaliwanag. Para bang sanay itong mag-utos. Siya na itong humawak ng kapangyarihan. Bago pa man makasagot si Mirabela, biglang tumunog ang doorbell. Agad na lumayo si Mirabela, hinihingal at namumulang pisngi. That must be the stylist, Anya. Pilit na binabalik ang kanyang otoridad. Pumasok ang isang kilalang stylist na si Jojo, kasamang 2 assistant na may dalang mga racks ng damit. Darling, I'm here. Nasa na swerte lalaking gagawin natin ng miraklo? Napatigil si Jojo na makita si Eros na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa view ng Makati skyline. Oh my God, Mirabela! Sigurado ka bang kailangan pa nito ng stylist? He looks like he just stepped out of a Forbes 500 cover. Don't exaggerate, Jojo. He's just a waiter. Matabang na sabi ni Mirabela kahit na alam niyang totoong sinabi ng stylist. Isang waiter na may tindig na pang-reyna? Girl, those shoulders don't lie. Tili ni Jojo, nagsimulang sukatan. Habang sinusukat sa Eros, napansin ni Mirabela na tila masalampa ni Eros ang mga tela kaysa sa mga assistant. Tumanggi ito sa isang polyester blend at tinurong Egyptian cotton at super 150s wool. Saan mo natutunan ng tungkol sa mga tela? Tanong ni Mirabela habang nakataas ang isang kilay. Sabi ko sa iyo ma'am, mabilis ako matuto. Simpleng sagot ni Eros habang tinitignan ng sarili sa salamin.
Ngunit ang hindi alam ni Mirabella, habang abalang lahat sa pagsusukat, kinuha ni Eros ang pagkakataong i-scan ang mga dokumentong nakapatong sa study table ni Mirabella gamit ang kanyang high-tech na relo. Ang mga dokumentong yun ay naglalaman ng financial status ng Sanchez Global. This is easier than I thought, ani Eros sa sarili. While she's busy dressing me up, I'm busy stripping her company bare. Pero nang muling magtamang kanilang mga mata sa salamin, nakita ni Eros ang pagod at takot sa mga mata ni Mirabella. Sa likod ng matapang nitong facade, may isang babaeng takot mawalang tanging alaala ng kanyang lolo. Sa unang pagkakataon nakaramdam si Eros ng konting kurot ng konsensya. Pero kagad niya itong winaksi. Sa mundo ng negosyo, walang puwang ang awa. The suits will be ready by tonight, ma'am, sabi ni Jojo. Good, sabi ni Mirabella. Dahil bukas ng gabi, Eros, ilalabas na kita. May charity gala sa Manila Hotel. Nandun ang amain ko. Nandun ang lahat ng kaaway ko. Bukas, magsisimulang pinakamalaking palabas sa buhay mo. Tumingin sa Eros kay Mirabella at dahan-dahang kinuha ang kamay nito para halikan ang likod ng palad niya. Isang galaw na napaka-natural at napaka-aristokrata. The stage is set, Mirabella. Just make sure you can keep up with your leading man. Ang lobby ng Manila Hotel ay puno ng halimuyak, ng mamahaling pabango at tunog ng mga kabyerto sa tumatama sa fine bone china. Ito ang gabi ng Annual Diamond Gala. Ang gabi kung saan ang bawat bulong ay may halaga at ang bawat titig ay may timbang. Sa loob ng kanyang itim na Rolls Royce, mahigpit na nakahawak si Mirabella sa kanyang clutch bag. Nakasuot siya ng isang midnight blue silk gown na bumabaka sa kanyang hubog pero ang kanyang mukha ay tila estatwa sa tindi ng kaba. Relax, Mirabella. Nagmumukha kang guilty niyan, boses ni Eros. Napalingon si Mirabella. Halos makalimutan niyang huminga. Si Eros ay nakasuot ng isang bespoke Tom Ford tuxedo. Ang pagkakatahinod sa kanyang malapad na balikat ay perpekto. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos at ang aura niya ay hindi na amoy barako ng kusina. Amoy kapangyarihan na siya. Paano mo napapanatiling kalmado, ha? Inis sa tanong ni Mirabella. Nasa labas ang amain ko. Nandun din ang mga board members na gustong tanggalin ako sa pwesto. Isang mali lang natin, Eros. Tapos ng lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Eros ang malamig na kamay ni Mirabella. Ang init ng kanyang palad ay tila kuryenteng gumapang sa braso ng dalaga. Sa mundong ito, ang pinakamalakas na sandata ay hindi pera. Hindi kumpiyansa. Isipin mo na tayo may-ari ng gabing ito. At ako ang pinakamahalagang asset mo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Pagbaba nila, agad na sumalubong ang sunod-sunod na flash ng mga kamera. Ang mga reporter ay nagkagulo. Sinong lalaking kasama ng mailap na si Mirabella Sanchez? Keep smiling, bulong ni Eros habang ang kanyang kamay ay protektadong nakapulupot sa bewang ni Mirabella. Ang hawak niya ay hindi bastos, pero ang pag-angkin ay nandoon. Isang babala sa sinumang lalaking titingin kay Mirabella. Pagpasok sa ballroom, tumahimik. Ang paligid at ang usap-usapan ay tila huminto. Sa dulo ng silid nakita ni Mirabella ang kanyang amain na si Roldan. Ang matanday may hawak na baso ng whiskey. At ang mga mata nito ay nalilisik sa gulat. Mirabella, iha. Lumapit si Roldan, pilit ang ngiti pero bakas ang pagtataka. Hindi ko alam na may kasama ka ngayong gabi. Sino itong ginoong ito? Huminga ng malalim si Mirabella. Handa na sana siyang magsalita nang maunahan siya ni Eros. Eros Valerio. Pakilala ni Eros, inabot ang kamay kay Roldan nang may otoridad na hindi matatanggihan. I'm Mirabella's husband. Pasensya na kung naging pribadong aming pagpapakasal sa London. We wanted to enjoy our honeymoon without the noise of the press. Nalaglag ang panga ni Roldan. Asawa? Pero wala akong nabalita ang... Dahil hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye sa buhay ng asawa ko, sir. Putol ni Eros. Ang boses ay malumanay pero may talim na tila kutsilyo. Now, if you'll excuse us, we have people to greet. Hinila ni Eros si Mirabella palayo, iniwang tulalang matanda. That was impressive, bulong ni Mirabella na makalayo sila. Pero masyadong matapang pagkakasabi mo, baka maghinala siya. Hindi siya maghihinala, natatakot siya.
Sagot ni Eros habang kumukuha ng 2 baso ng champagne mula sa isang dumaang waiter. Ang ironic, isang bilyonaryo nagpapanggap na waiter, binigyan ng alak na isang totoong waiter. Ngunit ang katahimikan nila ay muling nagambala. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng mamahaling salamin, ang humarang sa kanila. Siya si Don Manuel, isa sa mga pinakamalaking investor sa bansa at dating business rival ni Eros Dominguez. Eros? Kunot noong tanong ni Don Manuel habang nakatitig sa mukha ng lalaki. Ikaw ba yan? Akala ko yung nasa New York ka na para sa acquisition ng... Tumigil ang tibok ng puso ni Mirabela. Mabibisto na ba kami kaagad? Tumingin si Eros kay Don Manuel, walang bakas ng kaba. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Don Manuel, I think you have the wrong person. Valerio ang apelyido ko at hindi ang iniisip nyo. Pero mukhang magandang acquisition na sinasabi nyo. Baka pwede nating pag-usapan yan sa opisina ko balang araw. Nalito si Don Manuel. Muling sinuri ang mukha ni Eros. Pasensya na. Kamukhang kamukha mo kasi ang isang Dominguez. Pero mas pala kaibigan ng mukha mo kaysa sa kanya. Tumawa si Eros ng mahina. Common face, I guess. Nang makaalis si Don Manuel, hinila ni Mirabela si Eros sa isang madilim na sulok sa balkonahe. Ang kanyang dibdib ay mabilis sa pagtaas-baba. Sino si Dominguez? Bakit sinabi niyang kamukha mo siya? Usisa ni Mirabela, ang kanyang mga matay naniningkit. Eros, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Isang waiter ka lang, hindi ba? Sinandan ni Eros si Mirabela sa rehas ng balkonahe. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Ginagawa siyang mukhang isang mapanganib na anghel. Sabi ko sa iyo sa kontrata natin, Mirabela, don't ask about my past. But this is my life, my company, sigaw ni Mirabela sa mahinang boses. And I am the one who's saving it right now. Sagot ni Eros, nilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Mirabela. Sa sobrang lapit nila, nararamdaman na nilang hininga ng isa't isa. Gusto mo bang malaman ang totoo? O gusto mong ituloy ang palabas na ito para makuha mong mana mo? Hindi nakasagot si Mirabela. Ang tensyon sa pagitan nila ay nagbago. Mula sa pagdududa, naging isang matinding atraksyon. Sa hindi may paliwanag na dahilan, hinawakan ni Mirabela ang batok ni Eros at tinila to para sa isang halik. Hindi to bahagi ng plano, pero sa gitna ng panganib na mabisto, ang halik na yun ay tila naging totoo. Isang halik na may lasa ng champagne, kasinungalingan at nagbabadyang pagnanasa. Hindi na alam sa hindi kalayuan ay may isang kamerang kumukuha ng litrato sa kanila at ang tao may hawak noon ay hindi press, kundi ang tauhan ni Roldan. Ang halik na yun sa balkonahe ay dapat sanay para sa show lamang, ngunit nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila napako sa kinatatayuan. Ang malamig na hangin sa gabi ay hindi sapat para palamigin ang tensyong namumuo sa pagitan ni Mirabela at Eros. That was for the cameras. Hingal na sabi ni Mirabela, pilit na binalik ang kanyang maskara ng pagiging matatag. Ngunit ang nanginginig niyang boses ay nagkanulo sa kanya. Sigurado ka? Mapanghamong tanong ni Eros. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga labi ni Mirabela. Tila naghihintay ng ikalawang pagkakataon. Dahil sa pagkakatanda ko, ikaw ang humili sa akin, Mirabela. Hindi nakasagot ang dalaga. Inayos niyang kanyang gown at mabilis na naglakad pabalik sa loob ng ballroom. Iniwan ang lalaki unti-unting nanggugulo sa kanyang katinuan. Hindi pa man nakakaabot si Mirabela sa gitna ng silid na biglang tumigil ang musika. Ang malaking projector screen sa entablado na dapat sana nagpapakita ng mga charity projects ay biglang nagbago. Isang litrato ang lumabas. Ito ay kuha mula sa isang madilim na iskinita sa labas ng The Golden Tree Restaurant noong nakaraang linggo. Kitang-kita doon si Eros. Suot ang kanyang kupas na uniform ng waiter. May hawak na basahan at naglalabas ng basura. Kasunod nun yung malaking headline. The Billionaire's Husband, a Fraud, or a Philanthropist. Bulungan, tawanan, mapanghusgang tingin. Yan ang bumalot sa buong Manila Hotel. Mirabela, ano ito? Malakas ang boses ni Roldan habang papalapit sa kanila. May hawak na mikropono. Sabi mo isang matagumpay na investor ang asawa mo. Pero bakit may mga kumakalat na balita na siya isang hamak na waiter lamang? Niloloko mo bang board of directors? Napako si Mirabela sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang pinakakinatatakutan ay nangyari na.
Ang kanyang reputasyon ay nakasalalay sa isang manipis na sinulid. Lilingon sana siya kay Eros para humingi ng tulong pero natigilan siya. Si Eros ay hindi mukhang takot. Sa katunayan, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at may kung anong dilim na lumabas sa kanyang aura. Huminga ng malalim si Eros at tumakbang pasalong. Kinuha niyang mikropono mula sa kamay ni Roldan nang may ganap na otoridad. Ang lahat ay natahimik. Gusto niyo bang malaman kung bakit ako nandyan sa iskinita na yan? Boses ni Eros, mariin at nakakilabot ng kapanatagan. Simple lang, I was doing due diligence. Due diligence? Uyam na tanong ni Roldan. Sa pagtatapon ng basura. The Golden Tray ay isa sa mga assets na balak bilhin ng kumpanya ko. Pagsisinungaling ni Eros, ngunit ang bawat salita niya ay tunog katotohanan. Naniniwala ako na para malaman ang totoong kalagayan ng isang negosyo, kailangan mo magsimula sa pinakamababang pwesto. I went undercover for a week to see how the management treats its employees. At mukhang tama ako dahil sa loob ng isang linggo, nakita ko rin kung sino-sinong mga high society figures ang di nagbabayad ng kanilang bills. Lumingon si Eros kay Roldan at naglabas ng isang maliit na tablet mula sa kanyang bulsa. Speaking of which, Mr. Roldan, ayon sa records na nakuha ko, may utang ka pang 3 milyong piso sa restaurant na yan para sa iyong mga private parties. Gusto mo bang ipakita ko rin yan sa screen? Namutla si Roldan. Ang tawanan ng mga tao ay napunta sa kanya. Mirabella and I met during the undercover mission. Patuloy ni Eros, inakbayan si Mirabella at tinila ito palapit sa kanyang dibdib. She didn't know who I was at first. She fell in love with me, the waiter, before she knew the investor. Isang bagay na hindi maintindihan ng mga taong pera lang ang tinitingnan. Isang malakas sa palakpakan ang bumasag sa katahimikan. Ang iskandalo ay naging isang romantic story sa loob lamang ng ilang minuto. Nang makabalik sila sa penthouse, agad na hinarap ni Mirabella si Eros. Galit na galit siya pero may halong takot. Paano mo nalaman tungkol sa utang ni Roldan? At saan mo nakuha ang lakas ng loob na mag-imbento ng ganong kwento? Sigaw ni Mirabella. Hindi yun imbento, Mirabella. Seryosong sabi ni Eros habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Roldan is a gambler. Madaling hanapin ang mga butas sa buhay niya kung alam mo kung saan titingin. Sino ka ba talaga? Lumapit si Mirabella. Hinawakan ng kwelyo ni Eros. Isang waiter? Isang manilinlang? O isang taong mas mapanganib pa sa amain ko? Hindi sumagot si Eros. Sa halip kinuha niyang kamay ni Mirabella at pinatong ito sa kanyang puso. Siya ngayon, ako ang asawa mo. Yan lang ang kailangan mong tandaan. Ngunit habang natutulog si Mirabella ng gabing yon, nanatiling gising si Eros. Nakatayo siya sa balkonahe, kausap ang kanyang tauhan sa telepono. Sir, nahanap na kami ni Roldan. Ulat ng nasa kabilang linya. Hinalughog niyang background ni Eros Valerio at nalaman niyang fake ang identity na binigay ni Ma'am Sanchez. Pero mas malala, sir. May ibang tao pa naghahanap sa inyo, ang mga Dominguez. Naliit ang mga mata ni Eros. Hayaan mo silang maghanap, pero siguraduhin mo na walang hahaplos kahit isang himla ng buhok ni Mirabella. Kapag may nangyari sa kanya, sisiguraduhin ko na walang matitira sa pamilyang Dominguez. Ang lamat sa kanilang pagpapanggap ay lumalalim. Hindi na lang ito tungkol sa kumpanya ni Mirabella. Ito ay tungkol na sa isang madilim na nakaraan na pilit na tinatakasan ni Eros. Isang nakaraan na may dugong bahid ng paghihiganti. Hindi pa natatapos ang gabi ng gala ay isang panibagong pasabog ang sumalubong sa kanila pagbalik sa penthouse. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila si Roldan, komportableng nakaupo sa sofa ni Mirabella. Habang humihitit ng tabako, kasama nito ang 2 armadong bodyguard. Anong ginagawa mo dito? Singhal ni Mirabella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. This is a private property. Easy, I'm just here to check on the newlyweds. Nakangising sabi ni Roldan. Binaba niyang tabako tumingin kay Eros na may mapanuring mata. Masyadong magaling ang asawa mo, Mirabella. Masyadong mabilis ang mga sagot. Kaya naman, bilang pag-iingat, nagpadalang mga board of directors ng security detail. Mananatiling mga tauhan ko sa labas ng pintong ito 24/7. At ako, dito muna ako sa guest room para masigurong hindi lang ito isang palabas para sa mana. Napasinghap si Mirabella. Ibig sabihin wala na silang kawala. Kailangan nilang magpanggap
na totoong mag-asawa sa bawat segundo. Sa bawat galaw at sa bawat sulok ng penthouse. Dahil sa pagmamanman ni Roldan, napilitan silang pumasok sa master's bedroom ni Mirabella. Sa sandaling sumarang pinto at marinig nilang paglock ng mga tauhan ni Roldan, mula sa labas ay binalot sila ng nakakabinging katahimikan. Ang kwarto ay malawak, amoy lavender at mamahaling linen. Ang king-size bed sa gitna ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanila. Anong gagawin natin? Bulong ni Mirabella, nakasandal sa pinto. Nasa labas sila, maririnig nilang bawat galaw natin. Then, let's give them something to hear, sagot ni Eros. Nagsimula siyang magtanggal ng kanyang tuxedo jacket. Nilalantad ang kanyang puting polo na baka siya matitigas na masyal sa kanyang dibdib. Wait, anong ginagawa mo? Mabilis sa tanong ni Mirabella, umiiwas ang tingin. Magpapahinga. Maliban na lang kung gusto mong tumayo dyan magdamag. Casual na sabi ni Eros. Lumapit siya sa kama at nahiga. Ang kanyang mga braso ginawa niyang unan. Halika dito, Mirabella. Huwag kang matakot. I'm a waiter, remember? I serve. I don't attack. Unless provoke. Dahan-dahang lumapit si Mirabella at naupo sa gilid ng kama. Ang bawat paghinga niya ay tila mabigat. Bakit mo ginagawa to, Eros? Hindi lang ito dahil sa 5 milyon, hindi ba? Nakikita kung paano mo tinignan si Don Manuel. Nakikita kung paano mo nakuha ang impormasyon kay Roldan. You're not just a waiter. Bumangon si Eros at lumapit sa likuran ni Mirabella. Dahan-dahan niyang inalis ang mga hairpin na nakakabit sa buhok ng dalaga hanggang sa bumagsak ang mahaba at itim nitong buhok. Ang mahalaga ay nandito ako. Bulong ni Eros sa kanyang tenga. And right now, I have very expensive taste. I don't want just money. Mirabella, I want to see how this ends. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Ma'am, sir, okay lang po ba kayo dyan? May narinig kaming kalabog. Boses ang tauhan ni Roldan. Nagkatinginan ng dalawa. Mabilis hinila ni Eros si Mirabella sa kanyang ibabaw. Ang kanyang mga katawan ay nagkadikit. Ang init ni Eros ay tumatago sa manipis na silk na gown ni Mirabella. Oh God! Ungol ni Mirabella sa gulat. Pero kagad tong tinakpan ni Eros ng isang halik. Hindi to katulad ng halik sa gala. Ito ay mas malalim, mas gutom at mas totoo. Ang isang kamay ni Eros ay nasa batok ni Mirabella, habang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bewa. Para silang dalawang taong nalulunod at ang isa't isa lang ang tanging salbabida. Ma'am, tawag muli ng bodyguard. We're busy, sigaw ng Eros sa pagitan ng mga halik. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagnanasa. Go away! Narinig nilang pag-alis ng mga yabag ng bodyguard. Pero hindi huminto si Eros. Ang halik niya bumaba sa leeg ni Mirabella, dahilan para mapakapit ang dalaga sa malalapad na balikat na lalaki. Eros, stop! Mahinang pakiusap ni Mirabella. Bagamat ang kanyang katawan ay tila ayaw sumunod, tumigil si Eros, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa tindi ng emosyon. Sabi ko sa'yo, kailangan nating magpanggap. Pero ang tanong Mirabella, hanggang kailan mo kayang sabihin pagpapanggap lang ito? Binitawan ni Eros si Mirabella tumayo. Pumunta siya sa balkonahin ng kwarto para kumuha ng hangin. Iniwang tulala at naguguluhan ng dalaga sa gitna ng kama. Habang nakatingin si Eros sa mga ilaw ng lungsod, kinuha niyang kanyang secret device. Isang mensahe ang pumasok. Boss, the acquisition of Sanchez Global is 80% complete. Pero may problema. May mga hacker na sinusubukang pasukin ang main server natin. They are tracking your location. It seems Roldan is more connected than we thought. He is working with the Dominguez. Nagtagi sa mga bagang ni Eros. Ang kanyang husband for hire gig ay naging isang madugong gyera. Hindi niya lang kailangang makuhang kumpanya, kailangan na rin niyang protektahan ng babaeng unti-unti nang nagnanakaw ng kanyang atensyon. Tumingin siya sa loob ng kwarto kung saan nakahiga na si Mirabella. Tila nakatulog na sa tindi ng pagod. You have no idea who you invited into your bed, Mirabella. Bulong ni Eros sa dilim. But I promise you, by the time this is over, I'll be the only one standing between you and the world. Ang simbahan ng San Agustin ay napupuno ng mga puting bulaklak at ang amoy ng kamangyan ay humahalo sa mamahaling pabango ng mga imbitadong panauhin. Ito ang wedding of the year, ang pag-iisang dibdib ni Marco Dominguez at ng socialite na si Celine. Si Marco lalaking nang iwan kay Mirabella sa ere, 2 taon nang nakakaraan.
para sa mas malaking dote at koneksyon. At ngayong hapon, kailangang humarap ni Mirabella sa lalaking bumasag ng kanyang puso. Suot ang kanyang pinakamatapang na ngiti. You look breathtaking, Mirabella. Pero masyadong mahigpit ang hawak mo sa braso ko. Baka maputol ang circulation ng dugo ko. Bulong ni Eros habang naglalakad sila papasok sa simbahan. Naka-emerald silk gown si Mirabella na tila kumikinang sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung kaya ko itong gawin, Eros. Nakatingin silang lahat. Iniisip nila na nandito ko para magmakaawa umiyak. Tumigil si Eros sa paglalakad at hinarap ang dalaga. Inayos niyang isang hibla ng buhok nito at tinitigan ito ng diretso sa mata. Look at me. You are Mirabella Sanchez. You don't beg, and you definitely don't cry for a man who chose a trophy over a queen. Today you are the woman who moved on to something better. You move on to me. Ang huling salita ni Eros ay may kasamang kakaibang bigat. Hindi na ito tunog, husband for hire. Tunog pag-angkin na ito. Matapos ang seremonya, lumipat ang lahat sa isang engranding hotel ballroom para sa reception. Habang nagkakasiyahan ng lahat, lumapit ang bagong kasal sa mesa ni Mirabella at Eros. Mirabella, I'm glad you could make it. Nakangisi sabi ni Marco habang kamay ay nakapulupot sa bewang ni Celine. I heard you got married too. To an investor? Medyo mabilis yatang pangyayari at baka naman rebound lang yan. Naramdaman ni Mirabella ang pumumula ng kanyang mukha sa hiya. Pero bago pa siya makasagot, tumayo si Eros. Ang kanyang tindig ay tila isang toring nagbibigay ng anino kay Marco. Mabilis talagang mga bagay-bagay kapag nahanap mo na ang the one, Marco. Boses ni Eros, kalmado pero nakakanginig ang otoridad. Kaysa naman siya tumagal ng ilang taon pero sa huli pera lang palang habol. Congratulations by the way. I hope the Dominguez merger is worth the sacrifice. Nawalang ngiti ni Marco. Sino ka ba talaga, Valerio? My father said you look familiar. At bakit parang mas marami ka pang alam tungkol sa kumpanya namin kaysa sa amin? I make it my business to know everything about my rivals. Simpleng sagot ni Eros, kinuha niyang baso ng champagne at tinaas ito. A toast to the groom. Enjoy your wedding night. Dahil baka bukas, wala ka na rin kumpanyang babalikan. Habang papalayo si na Marco, isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang dahan-dahang tinulak papalapit sa kanila. Ang lahat ng mga bodyguard ng mga Dominguez ay kaagad ng nagbigay daan. Ito si Don Alfonso Dominguez, ang patriarch ng pamilya at ng lolo ni Marco. Eros, paus na tawag ng matanda. Nanigas sa Eros sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig sa kanyang mga matay na palitan isang bagay na hindi pa nakikita ni Mirabella. Purong galit. Lolo Alfonso, bati ni Eros pero walang bahid ng pagmamahal sa kanyang boses. Napaatras si Mirabella. Lolo? Eros, anong ibig sabihin nito? Mirabella. Meet the man who disowned my father and left us to rot in the slums because my mother wasn't noble enough for their bloodline. Pagbubunyag na Eros. Ang bawat salita'y tila lason. Siyang dahilan kung bakit ako naging waiter sa sarili kong buhay bago ko binuong sarili kong imperyo. Nagkagulong mga tao sa paligid. Ang waiter husband ni Mirabella, hindi lang basta bilyonaryo. Siya ang itinakwil na tagapagmana ng pamilyang Dominguez. Ang panganin na anak na matagal nang binalitang patay. Eros, bumalik ka na sa pamilya. I'm dying. You are the only one who can lead the Dominguez Holdings. Pakiusap ng matanda. Isang mapait na tawang pinakawalan ni Eros. Inakbayan niya si Mirabella na mas mahigpit. I don't need your throne, Alfonso. I'm already building my own. At ang kumpanya niyo, hintayin niyo na lang ang tawag ng mga abogado ko bukas ng umaga. I'm not here for a reunion. I'm here for a takeover. Sinila ni Eros si Mirabella palabas ng ballroom bago pa man makasagot ang sinuman. Pagdating sa parking lot, galit na hinarap ni Mirabella ang lalaki. You used me! Sigaw ni Mirabella. Ang mga luhay nagsisimula ng pumatak. You used my situation para makalapit sa mga Dominguez. Hindi mo ko tinutulungan dahil kailangan ko ng asawa. Tinutulungan mo sarili mo para makapagiganti. Hinawakan ni Eros ang magkabilang balikat ni Mirabella. Sinandal ito sa pinto ng sasakyan. Yes, I used the opportunity. Pero kailanman hindi ko binalak na saktan ka, Mirabella. Kasinungalingan. Listen to me. Sigaw ni Eros, ang kanyang mukha ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ng dalaga.
Nung una, oo. Plano ko lang gamitin ang Sanchez Global para pabagsakin sila. Pero habang kasama kita, habang pinoprotektahan kita kay Roldan, nagbagong lahat. Bakit? Dahil ba sa kontrata? Tanong ni Mirabela sa pagitan ng hikbi. Dahil hindi ko na kayang makitang may ibang humahawak sa'yo o nananakit sa'yo. Biglang hinalikan ni Eros si Mirabela, isang halik na puno ng sakit, galit at isang uri ng pag-ibig na kapwa nila hindi maamin. Sa gitna ng ulan nang biglang bumuhos doon, nila naramdaman ang kanilang pagpapanggap ay tapos na. Ang totoong gyeri nagsisimula pa lang. Ang ulan sa labas ng hotel ay tila hindi matapos-tapos. Kasing lamig ng atmosphere sa loob ng sasakyan habang pabalik sina Mirabel at Eros sa penthouse. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang paghampas ng wiper sa windshield at ang mabilis na paghinga ni Mirabela. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa social media at ang hashtag na #The Dominguez Outcast at #Sanchez Scandal ay trending na. Ang mga litrato ni Eros na kaharap ang matandang si Don Alfonso ay naging headline sa bawat tabloid. Kinabukasan pagising ni Mirabela, hindi ang bango ng kape ang sumalubong sa kanya, kundi ang sunod-sunod na tawag mula sa kanyang board of directors. Mirabela, anong kalokohan ito? Boses ni Mr. Jimenez, ang pinakamatandang board member. Nag-asawa ka ng isang Dominguez? Ang pamilyang mortal na kaaway ng lolo mo. You have compromised the entire Sanchez Global. Ang mga stocks natin ay bumubulusok. He's not with them, Mr. Jimenez. Tinakwil siya. Wala kaming pakialam. A Dominguez is a Dominguez. Sa tingin mo ba maniniwala kami na hindi niya gagamitan ng impormasyon ng kumpanya natin para sa sarili niyang pamilya? Bulyaw ng matanda bago binaba ang telepono. Napaupo si Mirabela sa sahig sa kanyang sala. Siya po ang kanyang ulo. Nawawala ng lahat. Ang tiwala ng board at ang alaala ng kanyang lolo at ang kanyang dignidad. Lumabas si Eros mula sa kusina, suot ang kanyang itim na silk robe. Kalmado pa rin siya, tila hindi apektado ng bagyong sinimulan niya. Bakit ka pa nandito? Tanong ni Mirabela. Ang boses ay puno ng pait. Nakuha mo ng gusto mo, hindi ba? Nayinig mo ng mga Dominguez. Pwede mo na akong iwan. Pwede mo nang kunin ng 5 milyon mo at paglaho. Lumapit si Eros at lumuhod sa harap ni Mirabela. Hinawakan niya mga kamay ng dalaga, pero kagat nung binawi ni Mirabela. I'm not leaving, Mirabela, especially not now. Seryosong sabi ni Eros. Bakit? Para panoorin ako na bumagsak? Para mas madali mo makuha ang Sanchez Global? Tumayo si Eros at lumakad patungo sa bintana, nakatingin sa mga reporter nagkakagulo sa baba ng building. Gusto mong malaman kung bakit ako naging waiter sa restaurant na yon? Dahil doon nagtatagpong mga Dominguez tuwing linggo. Doon ko pinlanong bawat galaw ko. Pero hindi ko planado yung paglapit mo sa akin na may dalang kontrata ng kasal. Lumingon siya kay Mirabela, ang kanyang mga matay naniningkit. Ang board mo, hayaan mo sila magingay. By the end of this week, I will own 40% of their personal debts. Tatahimik sila dahil ako na may hawak ng leg nila. You're a monster, bulong ni Mirabela. I'm a survivor, Mirabela, and I'm making sure you survive too. Sagot ni Eros. Habang nagtatalong dalawa, bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Roldan, may dalang isang envelope na may selyo ng korte. Kasunod niyang 2 pulis. Sorry to interrupt the lover's quarrel, uyam ni Roldan. Pero may warrant of arrest ako para kay Mr. Eros Valerio for identity falsification at fraud. At para sa Mirabela, ang board of directors ay naghain na ng petition para tanggalin ka bilang CEO dahil sa gross misconduct at endangering corporate secrets. Napahawak si Mirabela sa mesa para hindi matumba. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang asawa mo isang kriminal, Mirabela. Putol ni Roldan. At ikaw isang desperadang babae na nagbayad ng isang sanghero para lokohin ang pamilya mo. Tapos ng laro? Lalapit na sana mga pulis kay Eros nang biglang tumunog ang intercom. Ma'am, may mga tauhan po ng NBI sa baba. Pinapatawag po si Mr. Roldan Sanchez para sa kasong estafa at illegal gambling links sa mga Dominguez. Boses ng security sa baba. Nagbagong kulay ng mukha ni Roldan, tumingin siya kay Eros na ngayon may hawak namang smartphone. May nakakalokong ngiti sa mga labi. Akala mo ba ikaw lang may kayang mag-imbestiga ha, Roldan? Sabi ni Eros. I've been tracking your offshore account since the day I stepped into this penthouse. Every centavo you stole from Mirabel's company is documented. You're not taking us down. You're going to jail.
Nagkagulo sa loob ng penthouse. Sa gitna ng tensyon, mabilis na lumapit si Roldan kay Mirabel at kinuha isang letter opener sa mesa. Tinutok to sa leeg ng dalaga. Walang lalapit. O sasaksakin kong babaeng ito. Sigaw ni Roldan. Ang mga matay nalilisik sa desperasyon. Roldan, wag! Sigaw ni Mirabella. Nanigas ang lahat pero si Eros. Si Eros ay dahan-dahang humakbang pasulong. Walang takot, walang pag-aalilangan. Bitawan mo siya, Roldan. Boses ni Eros, mas malamig pa sa kamatayan. You have no idea what I'm capable of kapag nasaktan ng pag-aari ko. Pag-aari? Binayaran ka lang niya. Tawa ni Roldan. No, sagot ni Eros. Habang mabilis na dinalawang si Roldan sa isang iglap na hindi nakita ng sinuman. Binayaran niya ako para maging asawa niya, pero maging tagapagtanggol niya, I'm doing that for free. Isang malakas na kalabog ang narinig na mapatumba ni Eros si Roldan at maagaw ang patalim. Dumaloy ang dugo sa kamay ni Eros dahil sa pagkakasugat niya sa pag-agaw ng weapon. Pero hindi siya kumurap. Niyakap niya si Mirabella ng mahigpit habang pinupunasan ng mga pulis ang kanyang amain. Are you okay? Tanong ni Eros. Ang boses ay punong-puno ng pag-aalala. Sa gitna ng takot at gulo, doon nalaman ni Mirabella ang isang katotohanan. Maaaring isang manlililang si Eros, maaaring siyang isang Dominguez, pero siya lang ang tanging tao na handang dumanak ang sariling dugo para sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng penthouse matapos ang kaguluhan ay mas nakakabingi kaysa sa mga sirena ng pulis na unti-unti nang lumalayo. Sugatan ng kamay ni Eros at ang dugong pumapatak mula sa kanyang palad ay mabilis na humahalo sa puting marmol ng sahig. Eros, ang kamay mo! Halos liparin ni Mirabel ang distansya nila para hawakan ang sugatang kamay ng lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot kay Roldan, kundi sa takot na makitang nasasaktan ng lalaking tila hindi tinatablan ng kahinaan. Gas-gas lang to, Mirabella. Huwag kang magpanik, mahinang sabi ni Eros pero halatang pinipigil niyang hapdi. Gas-gas? Halos bumaon ng patalim sa palad mo dahil sa akin, giit ng dalaga. Hinila niya si Eros paupo sa sofa at mabilis na kinuha ang first aid kit. Dahan-dahang nilinis ni Mirabella ang sugat ni Eros. Habang binubuhusan niya ito ng alkohol, napansin niyang pagtagis ng mga bagang ng lalaki. Sa kabila ng sakit, nanatiling nakatitig si Eros sa mukha ni Mirabella. Isang titig na tila binabasa ang bawat tibla ng kanyang pagkatao. Bakit mo ginawa yon? Bulong ni Mirabella habang maingat na binabalot ng bandage ang kamay nito. Pwede kang mamatay. Pwede ka ring makulong kasama ni Roldan. Sabi ko sa'yo, hindi ako papayag na saktan ka niya, sagot ni Eros. And besides, I'm not done with you yet, Mrs. Valerio. Napatigil si Mirabella, tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sobrang lapit nila, nararamdaman niyang init na nanggagaling sa katawan ni Eros. Ang tensyong namumuo, hindi na tungkol sa galit o sa kumpanya. Ito ay purong pagnanasa na matagal na nilang pilit na ikinukulong. Habang inaayos ni Mirabella ang gamit, bahagyang bumukas ang polo ni Eros. Sapat para makita niya isang maliit na peklat na malapit sa balikat nito. Isang hugis bituin na marka. Nalalaki ang mga mata ni Mirabella. Ang marka niyan. Hinawakan niyang peklat, ramdam niyang paggalaw ng masas ni Eros sa ilalim ng kanyang mga daliri. 15 taon nang nakakaraan, sa sunog sa Greenview Orphanage, isang batang lalaki nagligtas sa akin bago bumagsak ang kisame. He had the same mark. Natigilan si Eros. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay biglang lumambot. Inakala ko na nakalimutan mo ng waiter na nagligtas sa'yo noon, Mirabella. Ikaw yun? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Mirabella. The boy from the fire? Pero sabi nila, wala na nakaligtas sa mga batang naiwan sa loob. Ang mga Dominguez ay magaling magbura ng mga ebidensya. Lalo na kapag kung yung ebidensyang yun ay yung bastardong anak na ayaw nilang kilalanin. Napait na sabi ni Eros. I survived because I had to. I built myself up because I want to take back everything they stole from me, including the girl I thought I'd never see again. Ang pag-amin na yun ang naging mitya. Hindi na nakapaghintay si Mirabella. Sinantabi niyang lahat ng pagdududa at mabilis sinakop ang mga labi ni Eros. Isang halik na puno ng pangungulil at pagkilala. Binuhat ni Eros si Mirabella nang hindi pinuputol ang kanilang halik. Dinala niya ito sa loob ng master's bedroom at maingat na inihiga sa kama. Sa ilalim ng malabong liwanag ng lampshade, ang kanilang mga anino tila nagsasanib.
Mirabella, kapag tinuloy natin to, wala nang balikan. Babala ni Eros. Ang boses ay paus at puno ng pagnanasa. Hindi na ito bahagi ng kontrata. This is real. Burn the contracts, Eros. Sagot ni Mirabella bago niyang muling hinilang lalaki pababa. Ngunit sa gitna ng kanilang matinding sandali, biglang bumukas ang pinto ng kwarto nang walang babala. I knew it! Isang boses ang bumasok sa kanilang mundo. Nakatayo sa pintuan si Celine, ang asawa ni Marco at ang babaeng matagal nang naiinggit kay Mirabella. May hawak tong phone at kitang-kita sa screen, naka-video record ang lahat. Isang CEO at isang waiter nagpapakasasa sa kama habang kumpanya bumabagsak. Tawa ni Celine. Wait until the board sees this. This is the gross misconduct they need para tuluyan ka ng sipain, Mirabella. At ikaw, Eros, or whoever you are, sisiguraduhin ni Marco na mabubulok ka sa kulungan. Mabilis na tumayo si Eros at hinarap si Celine. Ang kanyang aura ay tila isang leon na naabala sa pangangaso. Pero bago pa siya makalapit, tumakbo na si Celine palabas ng penthouse. Bit-bit ang ebidensyang wawasak sa kanila. Eros, ang video! Sigaw ni Mirabella, mabilis na nagbibihis. Kapag kumalat yan, hindi lang kumpanyang mawawala sa akin, pati ng dangal ko. Stay here, utos ni Eros habang sinusot ang kanyang polo. She won't get far. No one steals from me and gets away with it. Ang haginit ng gulong ng sasakyan ni Celine sa basement parking ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Hawak niyang kanyang phone na tila isang gintong tropeyo. Sa loob ng device na yun ay yung video magpapabagsak kay Mirabella Sanchez at magpapatalsik sa waiter na nangahas na hamunin ng pamilyang Dominguez. Huling-huli kayo! Nanginginig sa tawa ng bulong ni Celine habang pilit na binubuhay ang makina ng kanyang sports car. I'll make sure this goes viral before you even reach the lobby. Ngunit bago pa niya maipasok ang gear, isang itim na SUV ang humarang sa kanyang harapan. Kasunod na isa pang sasakyan sa kanyang likuran. Nakulong siya. Bumukas ang pinto at lumabas si Eros. Pero hindi tong Eros na nakita niya sa loob ng kwarto kanina. Wala nang emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang suot na polo ay may bahid ng dugo. Mula sa sugat niya at ang kanyang mga mata ay tila 2 pirasong itim na yelo. Labas, utos ni Eros. Hindi to pasigaw pero ang bawat letra may bigat na nakakadurog ng loob. Ano gagawin mo? Sasaktan mo ako? Maraming CCTV dito! Sigaw ni Celine mula sa loob, bagamat mabilis nang nilak ang lahat ng pinto. CCTV? Ngumisi si Eros. Isang-ising demonyo. Tingnan mo mga camera, Celine. Tumingala si Celine. Ang mga pulang ilaw ng security camera sa paligid ay unti-unting namatay. Sabay-sabay na nag-blackout ang monitoring system ng buong parking level. Sa isang iglap, binasag na isa sa mga tauhan ni Eros ang bintana ng sasakyan ni Celine. Bago pa man makatili ang babae, kinuha na ni Eros ang kanyang phone. Eros, ibalik mo yan! Magnanakaw ka! Isang hamak na waiter ka lang! Hinarap siya ni Eros, nilapit ang mukha sa basag na bintana. Ang waiter na sinasabi mo ay ang taong bumili ng 60% ng utang ng asawa mo sa Macau Casinos kagabi. Ang waiter na to ay may-ari na satellite na ginagamit mo para mag-upload ng videong yan. At ang waiter na to ang tatapos sa karangyaan niyo sa isang pitik lang. Dinurog ni Eros ang cellphone sa kanyang palad ng walang kahirap-hirap. Take her home. At sabihin mo kay Marco, ang susunod na kukunin ko hindi na cellphone. Ang kumpanya na nila ang susunod kong wawasakin. Bumalik si Eros sa penthouse kung saan naghihintay si Mirabella. Balisa tila gumuho ng mundo. Pagkakita sa kanya ni Mirabella, agad itong lumapit. Eros, ang video, nagawa niya bang i-post? Wala nang video, Mirabella. Ligtas ka na. May hinang sabi ni Eros at pilit ay binabalik ang malambot na tono para sa dalaga. Sino ka ba talaga? Tanong ni Mirabella habang nakatingin sa mga tauhang naka-uniform na nakatayo sa labas ng kanilang pinto. Mga tauhang hindi niya kilala pero tila sumusunod sa bawat kumpas ni Eros. Waiters don't have private security. Waiters don't shut down building servers. Huminga ng malalim si Eros, kinuha niya isang tablet mula sa isa sa kanyang mga tauhan at pinakita to kay Mirabella. I am the CEO of Dominguez Holdings International. I am the ghost investor na matagal nang kinatatakutan ng amain mo at ng pamilyang Dominguez. Pagtatapat ni Eros. Nung gabing upahan mo ako sa restaurant, nandun ako dahil bala kong bilihin ang gusaling yun. It was a game. A dare from my associates to see if I could still survive in the trenches. Napaupo si Mirabella, tila hindi mo prosesong naririnig. So, ang 5 milyong piso.
Ang pagtira mo dito, lahat ng to'y laro lang para sa'yo? Nung una, oo. Lumapit si Eros at lumod sa harap niya. Hinawakan ng kanyang mga kamay. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, Mirabella, hindi yun bahagi ng laro. Nung nakita kong peklat mo, nung naalala kong batang niligtas ko sa sunog, nalaman ko na hindi lang kumpanyang kailangan ko makuha. Kailangan din kitang protektahan mula sa mundong binuko. Pero paano? Hindi makapagsalita si Mirabella. Ang kumpanya ko, ang Sanchez Global, sabi mo kukunin mo din to. Nanatiling tahimik si Eros, hindi niya magawang magsinungaling sa harap ng mga matang punong-puno ng katapatan. Nakaset ng hostile takeover para sa susunod na buwan, Mirabella. Pag-amin ni Eros, yun ang dahilan kung bakit ako pumasok sa buhay mo. Gusto kong wasakin ng Sanchez Global para tuluyang mawala ng base ng operasyon ng mga Dominguez at si Roldan. Isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi ni Eros. Ang tunog nun ay tila isang pagtatapos sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Umalis ka na. Bulong ni Mirabella, ang luha ay muling pumatak. You're no different from Roldan. You're no different from Marco. Ginamit mo lang ako para sa sarili mong ambisyon. Mirabella, makinig ka. I said get out! Sigaw ni Mirabella. Ayaw ko na makakita ng kahit na sinong Dominguez sa buhay ko. Ang kumpanya ko ay alaala ng lolo ko. At kung kukunin mo yon, kailangan mo muna akong patayin. Tumayo si Eros, ang kanyang puso'y tila hinihiwa. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan at sumenyas na lumabas na sila. I leave, Mirabella. I leave the penthouse. Sabi ni Eros habang naglalakad patungo sa pinto. Pero tandaan mo ito, ang takeover hindi ko mapipigilan dahil tumatakbo ng makina. Pero gagawin ko lahat para sa huli. Ikaw pa rin ang may hawak ng korona kahit nakamuhian mo pa ako habang buhay. Pagkasara ng pinto, naiwan si Mirabella sa gitna ng kanyang malawak at marangyang penthouse. Isang reyna sa gitna ng guhong palasyo habang sa labas ang lalaking minahal niya ay nagsisimula ng pasabugin ng lahat ng natitira sa kanya. Ang boardroom ng Sanchez Global Logistics ay tila isang arena ng mga gladiator. Ang mahabang mesa na gawa sa Nara ay napapalibutan ng mga matatandang board members na ang bawat hininga ay may tabakot kasakiman. Sa gitna nila, nakaupo si Mirabella, maputla, puyat, ngunit nanatiling diretsong likod. The motion has been moved, Miss Sanchez. Madiing sabi ni Mr. Jimenez. Dahil sa iskandal na kinasangkutan mo, at sa pagpasok ng isang Dominguez sa loob ng ating operasyon, wala na kaming tiwala sa iyong kakayahan. You are hereby stripped of your title as a CEO effective immediately. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Mahina ngunit matalim ang boses ni Mirabella. Ang lolo ko nagtayo ng kumpanyang ito. Hawak kong 35 shares. At hawak ko naman ng 40% na pinagsamang shares ng board. Puto ng isang pamilyar na boses mula sa pinto. Bumukas ang double doors at pumasok si Roldan. Nakalabas to ng kulungan sa pamagitan ng pansamantalang biel at ang isi sa kanyang mukha ay tila isang demonyong nagogi. Salamat sa mga ebidensyang kumalat, Mirabella. Ang board ay mas pinili akong pagkatiwalaan kaysa sa isang babaeng nagpauto sa isang waiter. Bagsak ang mga balikat ni Mirabella. Sa sandaling yon, naramdaman niyang malamig na haplos ng pagkatalo. Ang aga naman yata ng selebrasyon niyo. Isang boses ang bumasok sa tensyon. Isang boses nagpatahimik sa buong silid. Mula sa likuran ni Roldan, lumitaw si Eros. Pero hindi na itong Eros na nakasuot ng simpleng polo. Nakasuot siya ng isang charcoal gray na suit. Ang bawat tahi ay sumisigaw ng bilyong-milyon. Kasunod niyang isang hukbo ng mga abogado at bodyguard. Eros, gulat na bulong ni Mirabella. Valerio, anong ginagawa mo dito? Tapos na ang role mo, sigaw ni Roldan. Hindi siya pinansin ni Eros. Lumapit siya sa dulo ng mesa, sa mismong upuan ng chairman. Nilapag niya ang kanyang chief legal counsel, ang isang makapal na dokumento sa harap ng board. Actually, the name is Eros Dominguez. Pakilala niya ang pangalang yun na nagdulot ng bulong-bulungan sa buong silid. At hindi ako nandito bilang asawa ni Mirabella. Nandito ako bilang CEO ng Dominguez Holdings. Ano? Halos malaglag ang mga mata ni Mr. Jimenez. As of 9 a.m. today, Dominguez Holdings has successfully completed the hostile takeover of Sanchez Global. Patuloy ni Eros habang malamig na nakatingin kay Roldan. Binili ko ng lahat ng shares ng board members na may mga utang sa casino at mga offshore accounts na nakapangalan kay Roldan. In short, I own this building. I own your chairs at pati ng mga ballpen na hawak niyo sa akin na rin. Napatayo si Mirabella, kanyang mga matay na ningkis sa galit at sakit. So ito palang plano mo, Eros. Nung sinabi mo po protektahan mo ko, ang totoo hinihintay mo lang na mapunta sa iyong lahat.
Tumingin si Eros kay Mirabela. Sa isang saglit nakita niyang dalaga ang isang bahid ng lungkot sa mga mata nito. Ngunit kagatong nabura ng profesionalismo. Business. Isa business, Mirabela. Tipid na sagot ni Eros. Lumingon si Eros sa mga board members. All of you are fired. Security, escort them out. Except Mr. Roldan. May mga NBI agents na naghihintay sa kanya sa lobby para sa permanent warrant of arrest. Ang bail mo? I bought the bail bond company too, Roldan. It's cancelled. Nagkagulo sa boardroom, hinila palabas sa mga board members habang si Roldan ay nagwawala sa galit. Pagsisisihan mo to, Eros. Sinira mo pamilya mo. Wala akong pamilya, Roldan. Madiing sabi ni Eros. I only have assets. Nang silang dalawa na lang naiwan sa malawak na boardroom, lumapit si Eros kay Mirabela. Susubukan niya sanang hawakan ang kamay nito pero mabilis na umiwas ang dalaga. Congrats, Mr. Dominguez. Uyam ni Mirabela. Nakuha mo ng gusto mo. Nakuha mo ng paghihiganti mo sa mga Dominguez sa pamamagitan ng paggamit sa kumpanya ko. Masaya ka na ba? Mirabela, kailangan kong gawin to para malinis ang kumpanyang mula sa loob, paliwanag ni Eros. Ang boses ay nagsisimulang mabasag. Kung hindi ko to kinuha, mapupunta to sa mga Dominguez. Utuluyin ng mababang kurate dahil kay Roldan. And you think you're better than them? Tawa ni Mirabela sa pagitan ng mga luha. You're just a more sophisticated thief. Ang lolo ko, ang alaala niya, nasa kamay mo na ngayon. Sana makatulog ka ng mahimbing sa gabi. Tumalikod si Mirabela at naglakad patungo sa pinto. Mirabela, wait, habol ni Eros. Ang papers, ang takeover documents. May isa ka pang hindi nababasa. I don't care about your documents. Sigaw ni Mirabela bago tuluyang lumabas at iwan si Eros sa gitna ng kanyang bagong imperyo. Kinuha ni Eros ang huling pahina ng dokumento na hindi binasa ni Mirabela. Nakasulat doon, the ownership of Sanchez Global shall be transferred to a trust fund under the name of Mirabela Sanchez, with Eros Dominguez acting only as temporary guardian until all threats are neutralized. Napaupo si Eros sa upuan ng chairman, sapo ang kanyang noo, nakuha niyang kumpanya. Nakuha niyang paghihiganti pero sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niyang tuluyan na niyang naiwawala ang tanging babaeng nagparamdam sa kanya na hindi lang siya isang asset sa mundong ito. Ang penthouse na dati ay puno ng tensyon at nakatagong pagnanasa tila naging isang malawak na kabaong para kay Mirabela. Sa loob ng isang linggo, hindi siya lumabas. Ang mga kortina ay nanatiling nakasara at ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa screen ng kanyang laptop kung saan pinapanood niyang balita. Dominguez Holdings reaches record high after Sanchez Global acquisition. Saad ng headline sa Business Mirror. Sa bawat pagtaas ng presyo ng stocks ni Eros, pakaramdam ni Mirabela ay lalong lumulubog ang kanyang puso. Ang lalaking binayaran niya bilang waiter ay isa palang pating na kumain sa lahat ng pinaghirapan niya. Isang gabi tumunog ang doorbell, hindi itong magalang na doorbell ng mga tauhan ni Eros. Ito ay sunod-sunod, desperado. Pagbukas ni Mirabela, bumungat sa kanya si Marco Dominguez. Wala nang pagmamataas ni Marco. Gusot ang kanyang suit, namumulang mga mata at amoy alak. Mirabela, kailangan mo akong tulungan. Pagmamakaawa nito. Si Eros, winawasak niya kami. Binabawi niya lahat ng ari-arian namin dahil sa mga atraso ni Lola Alfonso. He's a monster, Mirabela. Ginamit ka lang niya para makuha ang loob ng mga investor. Alam ko, Marco. Malamig na sagot ni Mirabela. Ginamit niya rin ako. Ngayon umalis ka na. Wala na akong kumpanya at wala na akong pera at wala na akong pakialam sa inyo mga Dominguez. Pero may isang bagay siya na hindi sinasabi sa'yo. Pahabol ni Marco habang hinila siya ng security ng building. Check the section 14B of the merger. He didn't say by the company. He's liquidating it. Ibibenta niyang lahat ng assets ng lolo mo para bayaran ang utang ng Dominguez Holdings. Napatigil si Mirabela. Liquidating? Ibig sabihin pati ang social office at ang mga legacy ng lolo niya ay mawawala na para lang sa pansariling ganansya ni Eros. Bitbit ang galit na mas matindi pa sa dati. Sumugod si Mirabela sa Dominguez Towers. Hindi siya pinigilan ng mga security guard. Tila may utos na papasukin siya, ano man ang mangyari. Pagdating niya sa opisina ni Eros, nakita niyang lalaki na nakatayo sa tapat ng glass wall, nakatingin sa lungsod. May hawak itong baso ng whiskey at sa ilalim ng suot na polo, bakas pa rin ang benda sa kanyang kamay. Totoo ba? Sigaw ni Mirabela. Ibibenta mo Sanchez Global para iligtas ang sarili mong kumpanya? Ganun ka ba kadesperado para sa kapangyarihan, ha, Eros?
Dahan-dahang lumingon si Eros. Ang kanyang mukha ay payat at ang mga mata ay may malalim na anino ng puyat. Liquidating is the only way to save the employees' pensions, Mirabella. Ang kumpanya niyo'y baon na sa utang dahil kay Roldan. Kung hindi ko to gagawin, libo-libong pamilyang mawawala ng hanap buhay. Sinungaling! Lumapit si Mirabella, tinampas ang dibdib ni Eros. Gusto mo lang pagigantihan ng pamilya mo. Gamit ang mga gamit ko. Ginamit mo ko nung una at hanggang ngayon ginagamit mo pa rin ang sitwasyon ko. Hinawakan ni Eros ang magkabilang kamay ni Mirabella. Pinipigilan ng pananakit nito. Inisip mo ba kung bakit hanggang ngayon ay nasa penthouse ka pa rin? Kung bakit hindi ka pa rin dinedemanda ng board? Dahil gusto mo kong panoorin na maghirap. Dahil asawa kita. Sigaw ni Eros na nagpatahimik sa buong silid. Sa ilalim ng batas, ang lahat ng kinita ko sa takeover na ito ay conjugal property. Mirabella, hindi ko binibenta ang kumpanya mo para sa akin. Nililipat kong pondo sa isang account na ikaw lang ang may access. Binitawan ni Eros sa mga kamay ni Mirabella at kinuha ang isang envelope mula sa kanyang drawer. Nilapag niya ito sa mesa. Yan ang mga divorce papers, mahinang sabi ni Eros at kasama niya ng isang deed of donation. Binalik ko na sa pangalan mong lahat ng shares ng Sanchez Global na nakuha ko. Malinis ng kumpanya. Wala na si Roldan. Wala na mga Dominguez. Nagtaka si Mirabella. Bakit? Bakit mo ginagawa to? Dahil tama ka. Isa akong monster. Pero kahit ang monster, marunong ding magmahal. Mapait ng ngumiti si Eros. Ang pagiging waiter ko nun. Yun ang huling beses na naging masaya ako. Noong kailangan mo lang ako para magpanggap. Noong hindi ko pa kailangan maging bilyonaryo para lang mapansin mo. Tumalikod muli si Eros. Pirmahan mo na yan at pagkatapos malaya ka na. You don't have to look at Dominguez ever again. Nanginginig ang mga kamay ni Mirabella habang hinahawakan ng panulat. Ito nang hinihintay niya. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang kumpanya, ang kanyang buhay. Pero bakit tila mas mabigat ang pakiramdam niya ngayon kaysa nung nawala sa kanyang lahat? Tumingin siya kay Eros. Ang malapad itong balikat na dati tila hindi matitibag ay tila hapong-hapo na ngayon. Eros, tawag niya. Go Mirabella, bago pa magbagong isip ko at pilitin kitang manatili sa tabi ko. Kahit nakamuhian mo pa ako. Hindi lumabas si Mirabella. Sa halip pinunit niya ang divorce paper sa harap ni Eros. Ang tunog na napupunit na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Eros. May utang ka pa sa akin, sabi ni Mirabella. Pilit na pinipigilan ng pagpiyok ng boses. Ang usapan sa kontrata natin, 1 buwan. May 2 linggo pa tayo, Eros. At hindi ako papayag na matatapos ang kontratang ito na ako lang ang talo. Lumapit si Mirabella at tinalikan si Eros. Hindi isang halik ng galit, kundi isang halik ng pagpapatawad at pag-asa. Sa gitna ng mga stocks at heartbeat, natagpuan niya lang isang bagay na hindi lang nabibili ng pera. Isang pagkakataon para magsimulang muli. Ang mga pirasa ng pinunit na divorce papers ay nagkalat sa sahig ng marangyang opisina ni Eros. Tila mga talutot ng bulaklak na isang libing, ang libing ng kanilang nakaraang puno ng kasinungalingan. Mirabella, hindi mo kailangan gawin ito, paus na sabi ni Eros habang ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakalapat sa bewang ng dalaga. Ang kalayaan mo'y nasa harap mo na, bakit mo pipiliing manatili sa isang demonyong tulad ko? Dahil ang demonyong ito ang nagligtas sa akin sa apoy nung bata ako. Sagot ni Mirabella, ang kanyang mga matay nagniningning sa determinasyon. At dahil ang demonyong ito ang tanging tao na mas inunang kapakanan ko kaysa sarili niyang pangalan. Eros, hindi tayo matatapos sa isang pirasong papel. Mag-usap tayo as partners, real partners. Hindi pa man sila nakakapag-adjust sa bagong tensyon ng kanilang relasyon nang biglang mag-red alert ang security system ng Dominguez Towers. Ang mga screen sa opisina ni Eros sinapunan ng static bago lumabas ang mukha ni Don Alfonso Dominguez. Eros, my boy, boses ng matanda na kahit nasa wheelchair ay bakas pa rin ang kapangyarihan. Akala mo ba ganun kadaling wasakin ang pundasyong binuo ko sa loob ng 6 na dekada? You might own the stocks but I own the system. Anong ginawa mo, Alfonso? Tanong ni Eros. Mabilis na bumalik sa kanyang pagiging alpha CEO. Isang virus, Eros. Isang deadman switch na naka-install sa server ng Sanchez Global at Dominguez Holdings. Sa loob ng 1 oras, kung hindi ko ibibigay ang decryption, ang lahat ng pondo ng parehong kumpanya ay mapupunta sa isang unreachable offshore account. Magiging abong lahat ng pinaghirapan nyo. Mirabella will be bankrupt and you will be a fugitive. Napahawak si Mirabella sa braso ni Eros. Alfonso, sapat ng pinsalang ginawa mo sa pamilya mo. Pamilya? Wala akong pamilyang hindi sumusunod sa akin.
Bitawan na matanda bago namatay ang screen. Naging mabilis ang bawat segundo. Hindi na waiter at client ang nakatayo sa loob ng silid, kundi dalawang henyo sa negosyo. Mirabella, kailangan kong pumasok sa main server room sa basement. Doon lang natin maharang ang signal bago to lumabas ng bansa. Utos ni Eros habang mabilis na nagsusuot ng tactical earpiece. Sasama ko, gate ni Mirabella. Alam ko ang override codes ng Sanchez Global Legacy System. Hindi mo yun mabubuksan nang wala ako. Tumitig si Eros sa kanya, tila tinitimbang ang panganib. Pagkatapos ay tumango siya. Follow my lead. At huwag kang lalayo sa akin. Sa basement, ang dilim at ang ingay ng mga server fans ay nagbigay ng nakakatakot na atmosfera. Habang mabilis na nagtitype si Mirabella sa terminal, si Eros naman ay nakabantay sa pinto. May hawak na baril. Isang bagay na nagpapaalala kay Mirabella ng lalaking ito'y dumaan sa impyerno bago naging milyonaryo. 10 minutes, Eros. Masyadong matindi ang firewall ni Alfonso. Sigaw ni Mirabella. I'll buy you time. Sagot ni Eros na marinig ang yabag na tauhan ng Alfonso bumababa sa hagdan. Isang matinding palitan ng putok at suntukan ang naganap sa labas ng server room. Naririnig ni Mirabella ang bawat kalabog, ang bawat ungol ng sakit. Gusto niyang tumakbo palabas pero alam niyang tanging paraan para maligtas si Eros ay ang matapos ang task niya. Dan, the virus is neutralized. Sigaw ni Mirabella. Bumukas ang pinto at pumasok si Eros. May putukan labit puno ng gasgas ang muka. Pero nakangiti. I knew you could do it, genius wife. Napatakbo si Mirabella at niyakap ang lalaki. Pag mo na ulit gagawin yon, akala ko mawawala ka na naman. Huminga ng malalim si Eros at sinandal ang kanyang noo sa noo ni Mirabella. Sa gitna ng malamig na server room, ang init ng kanilang pag-ibig ay sapat na para tunawin ang anumang yelo sa kanilang mga puso. Hindi na ako aalis, Mirabella. The contract is over, but the life I want to build with you is just the beginning. Bulong ni Eros. Kinuha ni Eros ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na matagal niya nang tinatago mula nung araw na upahan siya ni Mirabella bilang waiter. This time, hindi mo ko babayaran. This time, ako magbibigay sa'yo ng lahat. Sabi ni Eros habang binubuksan ng box na naglalaman ng isang diamanting singsing na kasing liwanag na mga bituin. Mirabella Sanchez. Will you stop being my boss and start being my wife? For real this time. Sa pagitan ng tawa at luha, tumango si Mirabella. Yes, Eros. Yes. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, isang huling aninong lumitaw sa monitor. Ang mukha ni Marco, ang dating ex ni Mirabella na may hawak na pampasabog sa kamilang panig ng building. If I can't have the empire, no one can. Sigaw ni Marco sa screen. Ang huling twist ay paparating na. Ang kanilang happy ending ay kailangan pang dumaan sa isang huling pagsabog. Ang pulang timer sa screen ay mabilis na bumibilang. 59, 58. Ang buong basement ng Dominguez Towers ay tila naging isang pressure cooker. Sa monitor ang mukha ni Marco ay naging larawan ng purong kabaliwan. Huling paalam, Eros. Huling paalam, Mirabella. Isama niyo sa impyernong inyong mga kumpanya. Marco, itigil mo to. Hindi mo kailangang mamatay. Sigaw ni Mirabella sa intercom, pero isang malakas sa tawa lang sinagot nito bago tuluyang maputol ang koneksyon. Naramdaman ni Mirabella ang paghila ni Eros sa kanyang kamay. Mirabella, kailangan lumabas na tayo dito. Ang pampasabog na nasa main gas line ng kabilang wing. Paano ka, Eros? Ang singsing. Nakatingin si Mirabella sa diamanting kasing liwanag ng pag-asang suot niya ngayon. I'll get us out. I promise, nadiing sabi ni Eros. Habang tumatakbo sila sa madilim na pasilyo, isang malakas na pagyanig ang yumanik sa buong gusali. Bumagsak ang ilang bahagi ng kisame. Sa isang iglap, isang malaking tipak na simento ang babagsak sana sa kinalalagyan ni Mirabella. Ngunit mabilis siyang naitulak ni Eros. Eros! Tili ni Mirabella na makitang naipit ang binti ni Eros sa ilalim ng mga guho. Tumakbo ka na, Mirabella! Go! Seconds na lang ang natitira! Sigaw ni Eros, ang mukha ay namimilipis sa sakit. Hindi kita iiwan. Sinabi ko sa'yo, hindi matatapos ang kontrata natin na ako lang ang talo. Desperadang hinukay ni Mirabella ang mga semento gamit ang kanyang mga kamay. Hindi alintanang pagkasira ng kanyang mga kuko at ang dugong lumalabas sa kanyang mga daliri. Sa gitna ng usok at apoy, nakita ni Mirabella ang isang bakal na baras. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, ginawa niya itong leverage para may angat ang semento. Sa isang milagro ng adrenaline at pag-ibig na igagalaw niyang mabigat na guho. Now, Eros, pull out! Nakuha ni Eros ang kanyang bintit, mabilis nilang nagpagulong-gulong palayo bago tuluyang gumuhong buong pasilyo.
Isang huling pagsabog ang naganap, sapat para tumasik silang palabas ng loading dock at bumagsak sa damuhan sa labas ng gusali. Nagising si Mirabela sa gitna ng ingay ng mga sirena ng bumbero at ambulansya. Ang gabi maliwanag dahil sa apoy na tumutupok sa isang bahagi ng Dominguez Towers, pero ang mahalaga ay ang lalaking nakahiga sa tabi niya. Dahan-dahang minulat ni Eros ang kanyang mga mata. Buhay pa ba tayo? Buhay na buhay, Eros, bulong ni Mirabela habang hinahalikan ng maruming noo ng lalaki. At ang kumpanya, ang Sanchez Global, ligtas na rin. To hell with the company. Ngumiti sa Eros ang kanyang mga matay nagniningning. I'm retired. I just want to go back to being a waiter. Ano? Gulat na tanong ni Mirabela. A waiter for my wife. Serving you breakfast in bed every morning for the next 50 years. Sagot ni Eros bago niya hinila si Mirabela para sa isang halik na hindi na kailangan ng anumang kontrata. 3 buwan ang nakalipas. Ang araw ay sumisikat sa isang pribadong beach resort sa Palawan. Wala na mga reporter, wala na mga sakim na board member at wala na mga anino na nakaraan. Si Mirabela nakaupo sa isang duyan, suot ang isang puting summer dress. Pinabasa niya isang dokumento, ang Amended Articles of Incorporation, kung saan siya ang tumatayong chairman at CEO habang si Eros naman ang tumatayong chief protector. Isang titulong si Eros mismong nag-imbento. Ma'am, your order is ready. Napatingala si Mirabela, nandun si Eros, nakasuot ng isang simpleng white linen shirt at shorts. May hawak na tray na may isang baso ng sariwang mango juice at isang platito na may nakasulat na I love you gamit ang chocolate syrup. Magkano sisingilin mo sa akin para dito, Mr. Waiter? Biro ni Mirabela. Nilapag ni Eros ang tray at lumod sa harap ng kanyang asawa. Hinawakan niyang kamay nito, tinalikan ng singsing na ngayon ay makasama ng wedding band. Ang bayad, isang halik ngayon at isang pangako hindi ka na muling iiyak. Bulong ni Eros. At siguro, isang baby na magmamana ng talino mo at ng kagapuhan ko. Tumawa ng malakas si Mirabela at niyakap ang kanyang asawa. Sino mag-aakalang na lalaking inupahan niya? Sa isang murang halagay, siya palang magbibigay sa kanya ng kayamanang hindi kailanman mabibili ng anumang bank account. Ang kanilang kwento ay nagsimula sa isang kasinungalingan, dumaan sa apoy ng paghihiganti, ngunit nagtapos sa pinakatotoong uri ng pag-ibig. Sa mundong puno ng mga tao nagpapanggap na mayaman, si Eros ang pinakamayaman sa lahat dahil sa wakas pag-aari niya ng puso ng babaeng handang sumugal sa isang hamak na waiter. Isang buwan matapos ang marangyang kasal ni Mirabela at Eros na naging headline sa buong Asia, nanatiling dalawa sa kanilang private villa sa Amalfi Coast, Italy. Dito malayo mga kamera, malayo sa mga stocks at malayo sa ingay ng korporasyon. Sila'y 2 tao lamang na baliw sa isa't isa. Nagising si Mirabela sa haplos ng sikat ng araw na tumatagos sa puting kortina ng kanilang kwarto. Ngunit hindi lang ang init ng araw ang naramdaman niya. Naramdaman din niya ang mabibigat at protektadong mga braso ni Eros na nakapulupot sa kanyang bewang. Gising ka na ba, may CEO? Bulong ni Eros, ang boses ay paos dahil sa kapaguran na nagdaang gabi. Pumilig si Mirabela sa dibdib ng asawa. 5 more minutes, Eros. Masarap ang unan ko. Natawa ng mahina si Eros. Isang tunog na hanggang ngayon ay nagpapatalon pa rin sa puso ni Mirabela. Unan, akala ko ba waiter mo ko? At ang trabaho ng isang waiter ay pagsilbihan ng kanyang boss sa unang sandali pa lang ng umaga. Bago pa makasagot si Mirabela, mabilis siyang binuhat ni Eros na parang isang bagong kasal, bridal style, at dinala patungo sa malawak na terrace na nakaharap sa asul na dagat. Doon bumungad sa kanyang isang mesa na puno ng paborito niyang breakfast. Truffle eggs, smoked salmon at ang pinakamahal na kape sa Italy. Eros, pinagluto mo ko? Gulat na tanong ni Mirabela habang nilalapag siya ni Eros sa upuan. Sabi ko sa'yo, nung una kitang makita sa The Golden Tray, dun pa lang, ay gusto na kitang pagsilbihan habang buhay. Sabi ni Eros habang maingat na sinasali ng kape sa kanyang tasa. Lumuhod siya sa harap ni Mirabela at kinuha ang kamay nito. This is our first month as Mr. and Mrs. Dominguez. Gusto kong malaman mo na kahit tayo na ang may-ari ng pinakamalaking kumpanya, hindi ako magsasawang maging waiter mo. Habang kumakain, hindi maalis ni Mirabela ang tingin sa kanyang asawa. Nakasuot lang ito ng puting linen pants. Hubad ang itaas ng bahagi ng katawan na naglalantad sa bawat muscle na hinulman ng hirap at disiplina. Ang mga peklat nito, kabilang ng peklat mula sa sunog at ang mga sugat mula sa huling laban nila, ay tila mga medalya ng kanyang katapatan. Bakit ganyan ka makatingin ha, Bella?
Nakangising sagot ni Eros habang dahan-dahang dinilaan ang dulo ng kanyang kutsara. Gusto mo ba ng dessert? Kahit ng maga pa lang, namulang mga pisngi ni Mirabela. Eros, kumakain tayo. Tumayo si Eros at lumapit sa likuran ni Mirabela. Sinandal niyang kanyang baba sa balikat ng dalaga, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagapang mula sa balikat pababa sa mga braso ni Mirabela. Ang kanyang hiningay mainit sa leeg ng asawa, nagpapatindig ng balahibo nito. Alam mo ba kung anong iniisip ko nung unang gabi na inupahan mo ko? Bulong ni Eros, ang boses niya naging seryoso at puno ng pagnanasa. Iniisip ko kung gaano kasarap tanggalin ang bawat botones ng suit mo. Kung gaano kasarap na makitang sumusuko ang iron lady sa mga bisig ko. Hinarap ni Mirabela si Eros, ang kanyang mga matay nagniningning. And now that I'm yours, now I realize that I didn't desire a husband. Sagot ni Mirabela habang hinawakan ang panga ni Eros. I found the only man who can make me feel like a queen without a crown. Hinila ni Eros si Mirabela para sa isang halik. Isang halik na nagsimulang matamis pero mabilis na naging intense at gutom. Sa gitna ng terrace, sa ilalim ng langit ng Italia, tila humintong mundo para sa kanila. Wala ng kontrata, wala ng pera, pag-ibig na lang na sadyang pinalawig ng panahon. Nang kumalmang tensyon, kinuha ni Eros ang isang maliit na remote control. Sa isang pindot niya, isang malaking barko sa hindi kalayuan na nagbukas ng isang malaking banner. Nakalagay doon, Dominguez Sanchez Foundation for the Orphans of Greenview. Napaiyak si Mirabela. Binenta ni Eros ang ilang bahagi ng kanyang personal na koleksyon ng luxury cars para itayo ang pundasyong ito, isang pundasyon para sa mga batang tulad nila na wala ng pamilya. Hindi ko lang binalik ang kumpanya mo, Bella. Binigyan ko rin tayo ng bagong legacy. Sabi ni Eros habang pinupunasan ng mga luha sa mata ng asawa. Para sa susunod nating henerasyon. Para sa magiging anak natin. Niyakap ni Mirabela si Eros ng mahigpit. You are too good to be true, Eros Dominguez. I'm not good, Bella. I'm just a man who was paid in love. Biro ni Eros bago niya muling binuhat ang asawa pabalik sa loob ng villa. And now, I think it's time for my overtime pay. Isang masayang tawanan na umalingaw-ngaw sa villa. Kasunod ng katahimikan ng dalawang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanilang tahanan sa isa't isa. Ang kwento ni Mirabela at Eros ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay mula sa pagkukunwari patungo sa katotohanan. Ito ay isang paalala ng tunay na halaga ng isang tao hindi nasusukat sa kapal ng kanyang pitaka o sa taas ng kanyang posisyon sa lipunan. Sa mundong madalas tayong husgahan base sa ating panlabas na anyo at material na yaman, pinakita ng nobelang ito ng pag-ibig, katapatan at dangal ang tanging salaping hindi mawawala ng halaga. Tinuro sa atin ni Mirabela ng tapang hindi lamang matatagpuan sa pagpapatakbo ng isang malaking imperyo o hindi sa paggamit ng sariling kahinaan at pagtitiwala sa gitna ng pagkakanulo. Samantalang pinamalas naman ni Eros ng tunay na kapangyarihan ay ginagamit upang protektahan ang mahina't ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa huli, napatunayan nila ng pinakamagandang investment na maaari nating gawin ay ang pagpili sa tama at pagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Dahil ang puso na marunong magsikripisyong siyang tunay na bilyonaryo sa mata ng tadhana. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpaabot ng isang tapat at mainit na pasasalamat sa inyong lahat na walang sawang sumusuporta, nakikinig at sumusubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon ko upang ipatuloy na humabi ng mga salita at magbahagi ng mga emosyong nagbibigay kulay sa ating imahinasyon. Salamat sa inyong mga likes, comments at pagbabahagi ng ating mga gawa na nagbibigay ng buhay sa ating munting komunidad. Ang inyong oras at atensyon ay isang regalong hindi ko kailanman babaliwalain. Sa bawat pagtulo ng luha o pangiti ninyo sa mga eksenang ating binuo, kasama nyo rin ako na nangarap at nagmahal. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong araw-araw na pakikinig. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, sa mundo ng mga kwento at naway, manatiling puno ng pag-asa at pag-ibig ang inyong mga puso. Maraming salamat po sa inyong lahat.